Habang lumalaki ang bata na maraming hindi kinakain, ibig sabihin, hindi tinuruan ng magulang, kainin mo! Ano natin dyan? Pag nangingi, gusto kong itlog! Ito yung nanay, nagkakasarap. Eh, yung ulam ito yun. Oy, kayo mga anak, hindi sinasabi ko para ipahiya yung mga magulang nyo. Tapos na yan eh. Sinasabi ko ito para yung magiging anak nyo, huwag yung ganunin. Yun yung tama. Hello? Pakitin namin ang mami mo. Pakisabi mo sa kanya, galit ka ba? Kasi wala akong sinasabi para ikagalit nyo. Kung ano yung sinasabi ko para ikatuto natin, maging tama tayo. Oh, we love Him because He first loved us. Alam na natin kahulugan yan. Kaya dapat ang tanong natin dito, mahal ko ba ang Diyos? Kasi kung mahal ko ang Diyos, ibig sabihin talaga mahal niya ako. Yun yung gusto natin palituin dito. Kasi kung hanggang ngayon, hindi wala ka nakikita ang katiting na kahit konting pagtingin sa Diyos. Hello? Kasi hindi ko pwedeng sabihin mo Kristiyano ka, tapos sabihin mo mahal ng Diyos. Ito nakakalungkot na pagtotoo ng maraming Kristiyano ngayon. Mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa Diyos. Tama ba yan? In the last days, mas marami ang magmamahal sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. In fact, lovers of pleasure more than lovers of God. Kanino katangian nyo? Katangian nyo ng mga wala sa Diyos. Kaya tanungin natin sarili natin, mahal ko ba ng Diyos? Kasi kung mahal ko siya, magiging obvious. Obvious ba? Ang pagalitan ka ng magulang mo dahil nagkakapag ka sa simbahan? Obvious ba? Na minsan nagkakarang ka sa pag-aaral mo kasi hindi mo mabitawan yung pagbabasa ng Biblia? Obvious ba? Yung pagmamahal mo sa gawain, higit sa... By the way, ito naman sinasabi ko para maging balanse. Kasi may mga young people na minsan ginagawang excuse yung simbahan para makatakas sa trabaho sa bahay. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kapatid, huwag mong pababayaan yung trabaho mo sa bahay. I-maintain mo yung magandang testimony sa magulang mo para hindi ka ino-oppose o hindi ka pinipersecute sa pagtutulong sa simbahan. Amen. Yung mga nakakaligot sa oras dyan. Ay! Hindi ko kayo sinisisi kasi sa sarap ng fellowship, kanina nga, nagtagalin din tayo na rin. Oh, tayo na! Unahin mo yung mga babae, sila matagal. Ay, nauna kami. O yun nga, kasi napasarap talaga kami. Ang hirap tutulin pagka... Diba? Pagdating, minsan pagka talaga nakilig away ka na, nakakalimutan mo na talaga. Pati paligid mo, pati sinain mo na sunog. Hindi ko alam. Pero ang pakiusap ko lang, balansin natin. Ayun ha. Yung nakakalimutan. Sabi ko nga, advice ko, oy, magkaroon kang sarili mo rito, ha? Huwag kang makikirilo sa iba kasi late. Ito pa, sunod. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Hanggang na ha, pagdating sa pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, di ba? Pagdating sa pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ano, dalawa? Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nang tayo yung mga makasalanan pa, kahit gaano tayo kakulit, minahal tayo ng Diyos. Kaya kung meron nangungulit sa'yo at hindi mo maintindihan ng ugali, mahalin mo rin yan. Kasi ganyan ka rin sa Diyos. Okay? At, ito nyo, tignan nyo. Obvious ba kung anak ka ng Diyos? Obvious. Kasi in fact, doon ka makikilala eh. Na ang mga nagmamahal sa Diyos, nagmamahalan sa bawat isa at sumusunod sa Diyos. Kaya yung purity and unity, hindi malayong pagkatotoo.
Bakit? Kasi ang pagmamahal ang mangingibabaw. Okay ba? Kaya sabi, by this shall all men know that you are my disciples. If you have what? Tignan mo yung sabi mo, pakita mo sa kanya. Obvious ba? O hindi halata? Kita na lang daw yan sa gawa. Parang yung dalawang mag-opisina eh. Parehong anak ng pastor. Nung nalaman mo isa na, ay, anak ng pastor! Sabi mo isa, oo, kaya na, kaya na. Kaya na, ipagkala. Ako rin eh. Ito na ka. Ba't ganun? Hindi halata. Maraming gano'n. Christian, hindi obvious. Some observations. Kaya na, hango doon sa mga naunang talatang binanggit ko. First two, we observe that God loves us. Amen? Amen. Mahal tayo ng Diyos. In fact, minahal tayo ng Diyos. At patuloy na minamahal. Nagbabago ba ang Diyos? Hindi. Bagaman may mga times nagbabago yung kanyang treatment sa atin. Pag mabait ka, okay ka sa kanya. Tuloy-tuloy pagpapala. Pag nagiging pasaway ka, i-withhold niya ilang pagpapala. Tuloy-tuloy ka pa rin, hindi mo pinapansin kasi may ibang ang source. Ay, ito ang Panginoon. Tatabitin ka. Kami sa yung mga paalala ng mga kapaligid sa atin, yung paalala ng mga magulang natin, kapatid, ituring naman natin paalala galing sa Diyos. May mga anak ayaw mapakialaman. Dapat po sa panggulang, pag napagsabihan, hello. Nagtatampo sa pastor, kasi may naipit si pastor, pag tinamaan siya. Sa totoo lang, kung aalalahanin natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, maalala mo kung anong klaseng pagmamahal dapat meron ka sa Kanya. Ikalawang observation. Because God loves us, we love God in return. Tama? Amen. By the way, sino lang ang iibig sa Diyos? Tayo. Sino lang? Tayo. Yung nakaranas sa Kanyang pag-ibig. Yung nakaranas sa Kanyang biyaya. In short, yung mga naligtas. Kaya nga, ligtas ka na ba? Okay, uulit-ulitin ka ng tanong na yan. Kasi doon iikot ang buhay Kristiyano. Doon iikot. Tingnan natin ikatlo. Handa na kayo sa ikatlo? Amen. Kasi maraming sira dito. When we say we love the brethren, may exemption ba yan? Wala. May exemption ba yan? Mahal ko naman lahat yan eh. Huwag lang siya ano. Maalala ko pala, kumukulo na ang dugo. Marinig ko pala yung pangalan. We love the brethren. High blood lang. Yes. Ulitin natin, ano pinag-pray ng Panginoon para sa kanyang mga alagad? Ha? What is love? What is charity? What is love? Sa definition ko kanina, Tuon. what is not? What it is not? It is not an emotion. Ay, okay. Bagamat if there is love, emotion follows. Kasi sa ilang mga tao, dahil binabase nila sa emotion yung love, nawawala yung love. Tama? But instead, love is not an emotion. Instead, it is a decision.
Na no matter what, dahil minahal kita, mamahalin kita hanggang katapusan. Kaya nga may pick-up line eh. Pag-ibig ko sa'yo hanggang patayin sila. Bakit? Para walang katapusan. Bag pick up.